bright and fair. When the saved of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of his resurrection share. When his chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Let us labor for the Master from the dawn till setting sun. Let us talk of all his wondrous love and care. Then when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Although I cannot see the way o'er life's tempestuous sea, I know that Jesus is my friend and that he'll pilot me. He'll pilot and he'll pilot me over life's tempestuous sea. When my blinded eyes cannot see the way. Come what may, let come what may, all life's dark dark stormy sea. My dear old blessed Lord, he will pilot me. Dark clouds may gather in the sky, and rough the sea may be. His love shall ever be my song, and though he'll pilot me, he'll pilot and he'll pilot me over life's tempestuous sea. When my blinded eyes cannot see the way. Come what may, let come what may, all but life's God stormy sea. I dear blessed Lord, he will pilot me. Dear Lord, whatever the storm may be, I'll simply trust in thee, relying on thy love so true to safely pilot me. By his hand he'll pilot me over life's tempestuous sea. When my blinded eyes cannot see the way. Come what may, let come what may, all life's dark stormy sea. My dear old blessed Lord, he will pilot me. Magandang gabi mga kapatid. Sana po okay na po ang ating sound ngayon. Hindi katulad po nung nakarang Sabado po yata yun na
masama po yung dating ng audio. Hindi po natin alam kung dahil po sa internet, yung bagay na yun. Kasi hindi perfect ang ating internet. Ano po, actually, sa aming internet, ano po ito, yung tawag doon, yung fiber optics na, supposed to be pinakamagandang paraan ng uri ng internet. Pero hindi pa rin siya perfect, lalo pagka masamang panahon, apektado po ang internet natin, ano po. Minsan may nagsasabi sa kanilang end, parang mahina ang dating, pero sa iba naman, okay lang. So, ibig sabihin, ito po ay depende sa reception ng internet po ninyo, ano po. Mabagal ang internet, mahina rin po yung dating ng anumang dumadaan sa internet, ano po. Pero, sabi ni Brother Literalisa, magandang audio, brother. Salamat. Maganda po mag-comment kayo habang tayo po ay nag-aaral para malaman natin kung anong nangyayari sa ating audio o sa quality ng ating audio, ano po. Yung video, walang problema yan. Yung audio may problema kasi yung video, makikita mo yan eh. Kaya lang yung audio ang mission ang may problema na po. So sa ating mga igsoon, sa Visayas, sa Mindanao, sa Laylay, Matapit, maayong gabi sa inyong tanan mga igsoon, at sa ating mga kakabsat. Alam po niyo yung mga Bisaya at mga Ilocano, Tagalog, yun po ang siguro ang pinakamaraming percent ng mga Pilipino, ano po. So sa ating mga kakabsat na imbag nga rabi, kada kayo amin kakabsat, sa ating mga kapatid dyan sa may Bicol region, Diyos marahin na banggi sa Intugabos. Sa ating mga kapatid sa Pangasinan, Masanso sa Labi, at si kayon amin. Binabati ko po si Mr. Yeng, ano po. Galing po siya for 60 years. Siya po ay 60 years more actually, plus. Siya po ay tumira sa Angeles City. 17 years old lang siya dumating dito. Ngayon, 81 na siya, bumalik sa Pangasinan. Ano po? So, sana po siya ay nakikinig sa gabing ito. Pinabati natin siya. At sa ating mga kapatid dyan sa may Carabao Island, umayad ng gabi sa tanan. At dito po sa amin, sa lupain ng mga Kapampangan, ano po, may pabeke ko nga. Kung kayo po'y taga Malaysia, Indonesia, salamat malam. Sa Ilocano po yung malam, afternoon, pero sa Indonesian at Malaysians, gabi. So nakita lang po natin, may talagang yung pong mga wika sa Southeast Asia, especially po sa Pilipinas, Malaysia, Indonesia, pare-pareho wala karos sa mga magkakahawig pong salita. So, punta na po tayo sa ating pag-aaral ngayon. Dinilit ko na po yung lumang yung Saturday kasi useless lang po, hindi natin natapos. Maganda naman po ang nangyari dahil nakuha kong dagdagan at i-revise ang ating pag-aaralan po sa gabing ito. Actually, ang ating basis sa ating pag-aaral ay sa John chapter 19 verse 30. Nang mamatay pong Panginoon, sabi niya, it is finished. Naganap na kanya sa Tagalog. It is finished. Sa Tagalog, naganap na kanya. Yun po ang ating mababasa. Dito po sa Tagalog, nang matanggap ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, natupad na. At itinungo ang kanyang ulo at siya ay namatay. Dito po sa English, sa New King James Version, binabati rin po natin si Darisa po sa kasalukuyan nasa Australia, no po. So ngayon, siya po ay 3 hours in advance sa oras. So, alas sa ating gabi na po doon sa lugar na yun. So when Jesus had received the sour wine, he said, it is finished. And bowing his head, he gave up his spirit. So, nung itinungo niya kanyang ulo at siya namatay, sabi, bago nangyari po yan, sabi niya, it is finished. Although singular, ano po, it is finished. Pero makita natin sa ating
kaisipan. Ano bang nangyari? Ano bang naganap? What was accomplished nung namatay ang ating Panginoon? Actually, yung pong kamatayan ng Panginoon, hindi po ito larawan ng pagkabigo. Yung natupad na, it is finished, is not a statement of defeat or despair, but a satisfaction of a thing well done. Sabihin, ito po ang kaligayahan, kasiyahan ng Panginoon na natupad na niya ang dapat niyang gawin. He has fulfilled God's plan of salvation. Naganap na niya ang plano ng Diyos sa kaligtasan. So ito po ang ating bibigyan pansin sa gabing ito, mga kapatid. Ano ang natapos? Ano ang natupad nang mamatay ang ating Panginoon sa krus? Yung isang number one, siyempre, Jesus accomplished God's eternal plan of saving man. Ang pagliligtas po sa tao ng Diyos ay mula pa nung wala pang panahon. Bago pa sa walang hanggan, actually. Pinlano na ng Diyos ang kaligtasan ng mga tao na kanyang lalalangin. Sa ating mga tao, mahirap maintindihan yon. Dahil hindi natin alam kung ano nangyayari o ano mangyayari sa panginaharap. Hindi natin alam yon. Ang alam lang natin kasalukuyan at yung nangyari sa nakaraan kung naalala po natin. Kaya po maraming pagkakataon sa mga propeta, lalo-lalo po sa aklat ni Isaiah, na tinetesting ng Diyos ang mga Diyos-Diyosan ng mga Hudyo. Kung alam nila kung sila makapagsasalita at malalaman nila ang nakaraang mga bagay na nangyari, ang kasalukuyan at ang hinaharap. Sapagkat ang tanging makakagawa noon ay ang Diyos. So bago pa niya lalangin ang mga bagay-bagay, may plano ng Diyos na iligtas niyang tao. At yan ang naganap ng Panginoon nang siya'y namatay sa krus. Doon po sa Acts chapter 2, sa Pentecost, na nagtataka yung mga Hudyo sa Jerusalem, bakit ano yung kahulugan ng ingay na yung kanila? Ito'y pinaniwalag ng Apostle Peter na ito yung pagkatupad ng hula ni Joel. At higit pa roon sa verse 23, siya na binigay sa takdang pasya at naunang kaalaman ng Diyos ay inyong ipinako sa krus at pinatay sa pamamagitan ng kamay ng mga makasalanan. Yun po sa English. Him being delivered by the determined purpose and foreknowledge of God, you have taken by lawless hands, have crucified and put to death. Sabi dito, by the determined purpose and foreknowledge of God. So, isang determined purpose, yun talagang plano ng Diyos, yung layunin niya, at ang kanyang pangunang kaalaman. Sabihin, bago pa nangyari itong kamatayan ng Panginoon, alam na ng Diyos yun, pinlano na niya yun. At ito'y naganap nung namatay ang ating Panginoon. Di ba? Siya'y pinatay. Ito rin po sa Gawa, chapter 3, verse 18. Ngunit sa ganitong paraan ay tinupad ng Diyos ang kanyang ipinahayag na mangyayari sa pamagitan ng lahat ng mga propeta na ang kanyang Kristo ay magdurusa. So ito po itong plano ng Diyos na itong mula pa sa wala hanggan, ito'y pinahayag niya sa pamagitan ng mga propeta sa Old Testament. At ito'y nangyari na ang ating Panginoon ay magdurusa kanya. Dito sa New King James, but those things which God foretold by the mouth of all his prophets, that the Christ would suffer, he has thus fulfilled. Na ang Panginoon magdurusa, ito'y natupad na kanya. So ito makikita natin, nung namatay ang Panginoon sa krus, natupad na niya ang pagliligtas ng Diyos. Na ito'y kaya tinakda bago pa niya lalangin sa libutan, at itinihula sa pamamagitan ng mga propeta. Kung sabihin ng Panginoon, it is finished, o it is accomplished, naganap na kanya. Naganap na ang kaligtasan na pinlano ng Diyos. Actually, ito po ipinahayag ni Apostle Paul na ito ihiwaga sa mga nakarang panahon. Na hindi ito ipinakilala sa mga tao. Lalo-lalo sa mga Gentiles. Na ito po ay iwaga ng ating Panginoon. Ganyan. Dito po sa Ephesians chapter 3,
verse 1 to verse 11, medyo mahaba lang po ito. Dahil dito kung si Pablo ay bilanggo ni Kristo Jesus, alang-alang sa inyong mga hentil. Kung tunay na inyong narinig ang pagkakatiwala ng biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo. Sa pamamagitan ng panghayag ay pinaalam sa akin ng hiwaga, gaya ng nauna kong isinulat sa ilang mga salita. Yung salitang mystery, mysterion, sa salitang Grego, o hiwaga, hindi ito ibig sabihin na hindi maintindihan. Sa ating kasalukuyang panahon, pag sinabi natin mystery, it is very mysterious kamo. Hindi mo siya maintindihan. Pero yung salitang mysterion, hindi yan ang kanyang kahulugan. Ito'y nakatago, in other words. Para bagang kung ikay may kwarto sa isang lumang bahay na hindi nakabukas. Nagtataka yung iwaga sa iyo kung anong nandun sa loob. Yun ang sinasabi ni Pablo. Sa naunang mga salinlahi ay hindi ito'y pinaalam sa mga anak ng mga tao na gaya ngayon ay pinahayag na sa kanya mga banal na apostol at propeta sa pamamagitan ng Espiritu. Na ang mga hentil ay kapwa magtagapagmana at mga bahagi ng isang katawan at mga kabahagi sa pangako kay Kristo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Bagamat ako ang pinakahamak sa lahat ng mga banal, ang biyayang ito ibinigay sa akin upang ipangaral sa mga hentil ang mga di masukat na kayamanan ni Kristo at maliwanagan ng lahat ng mga tao kung paano ang pagiging katiwala sa iwaga na sa lahat ng panahon ay nilim ng Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay. Upang sa pamamagitan ng Iglesia ay maipalam ngayon sa mga pinuno at sa mga kapamahalaan sa kalangitan ang iba't ibang anyo ng karunungan ng Diyos. Ito ay ayon sa walang panukala na kanyang ginawa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So itong ginawa ng Panginoon, yan ang walang panukala ng Diyos. That's God's eternal purpose. So bago pa inalangin ang sanglibutan, ito'y naganap ng ating Panginoon. At ito'y naganap nung siya'y namatay sa krus. No sabihin niya, naganap na kanya. Magkikita po natin. So, ang pinakamahalagang bagay na makikita natin nang matay ang Panginoon, naganap na ng Panginoon ang pagliligtas ng Diyos. Ang pagliligtas ng Diyos ay sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon. Ito isang bagay na hindi dapat ikahiya. Sabi nga po ni Pablo kay Timoteo, sa 2 Timothy chapter 1 verses 8 to 9. Huwag mo ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon, ni sa akin na bilanggo niya. At the time na itisunod ni Apostle Paul, siya'y bilanggo. Kundi makipagtiis kaalang-alang sa Ebanghelyo, ayon sa kapangyarihan ng Diyos, na siyang sa ating nagligtas at sa ating tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating manggawa, kundi ayon sa kanyang sariling layon at biyaya. Ang biyayang ito ibinigay sa atin kay Kristo Jesus bago pa nagsimula ang mga panahon. Pasinin niyo yung salitang bago pa nagsimula ang mga panahon. Na itong pagliligtas na hindi ayon sa ating manggawa. In other words, ang kaligtasan na ito nanggaling sa Panginoon, walang kinahalaman sa ating manggawa. Ito'y binigay sa atin ng Diyos bilang biyaya sa pamagitan ng ating Panginoon. At ito'y kanyang itinakda ang pagliligtas sa pamagitan ng Panginoon bago pa nagsimula ang mga panahon. So, nung namatay ang Panginoon sa krus, natupad niya ang walang hanggang plano ng Diyos na ligtas tayo sa ating mga pagkakasala sa pamagitan ng ating Panginoon. Yun ang predestination sa Biblia. Yung pa mga Baptist, sinasabi nila, may mga tao tinakdang maliligtas at mga tao tinakdang hindi maliligtas. Hindi totoo yun. Ang itinakda ng Diyos ay ang proseso at kaparaanan kung paano tayo liligtas. Yun ang predestination sa Biblia. So namatay ang Panginoon, nung itinuon niya kanyang ulo at siya namatay, at sinabing naganap na ang pagliligtas ng Diyos sa pamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon. Yun po makikita natin unang mahalagang bagay na nangyari na matay ang Panginoon. Nagkaroon na tayo ng kaparaanan ng kaligtasan. Once upon a time, bago dumating ang Panginoon, tayo, lahat ng mga tao na nabuhay bago dumating ang Panginoon, sila nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Sila nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Dahil walang paraan ng kapatawaran sa mga kasalanan nila bago dumating ang Panginoon. Kaya nagtatagumpay ang Satanas bago dumating ang Panginoon. Pero namatay sa krus ang ating Panginoon,
itong kapangyarihan na ito ni Satanas ay nawala. At ang tali ng kasalanan sa mga tao ay nakalag nung namatay ang Panginoon. Imagine po natin, nung panahon bago namatay ang Panginoon, kaya ito'y sa mga lugar ng mga Gentiles o sa lugar ng mga Hudyo na may kautusan, wala ni isa sa mga taong ito ang naging matuwid sa harapan ng Diyos. Silang lahat ay nagkasala. Sabi dito sa Romans chapter 3, verse 23, lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kalalatian ng Diyos. So ito'y sa lahat ng mga tao, Gentiles and Jews. Hindi sila nakaabot sa kalalatian ng Diyos. So isipin natin na mamayagpag si Satanas ng mga panahon na yan. Ang pagkakatakot ng mga tao pag nagkasala ka at walang kapatanguran. Dito sa Hebrews chapter 2 verse 14, kaya yung mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo. Dahil ang mga tao po na nilalang ng Diyos, meron silang physical na katawan na may laman at dugo. Ang dugo ang daloy ng physical na buhay. Tandaan po natin yun. At siya man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito. So ang Panginoon ay Diyos. At nung siya nagkatawang tao, hindi na wala ang kanyang pagka-Diyos. Nakibahagi lang siya sa ating physical na bagay. Meron nagkaroon siya ng laman at dugo kanya. Bakit kailangan niyang gawin yun? Ang Diyos ay may layunin sa lahat ng kanyang ginagawa. Meron po akong aklat dito, ibinigay lang po sa akin ng isang kapatid, na po dito, hindi ko nilagay. Ang sabi dito, the purpose-driven God, kanya. Lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos ay may layunin. Ito po ay isang aklat na isinulat ng isang kapatid, ang pangalan po ay si Bo Kirkwood. Napakagandang basahin, although ito'y malalim-lalim, pero ito'y magandang aklat na basahin. Ang Diyos, lahat sa kanyang lahat ng ginagawa, ay may layunin. So, ang ating Panginoon, na nagkatawang tao siya, ay may layunin. Ano layunin niya? Dito po, usang bagay na makikita natin. Upang sa pamamagitan ng kamatayan, ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan sa mga kapatid ay ang diablo. Anong uring kamatayan na may kapangyarihan sa Satanas? Ang spiritual na kamatayan. Dahil pagka ang mga tao nagkasala, sila'y namamatay spiritually. They die spiritually. Sila'y nahihiwalay sa Diyos. Ang salitang kamatayan sa salitang Grego, thanatos. Nag-ibig sabihin ay separation. Pag ito'y physical death, the separation of the spirit from the body, ang paghihiwalay ng espiritu sa katawan. Pero pag ito'y spiritual death, ito ang paghihiwalay ng ating espiritu sa Diyos. We are separated from God. Bago dumating ang Panginoon, yan ang kalagayan ng mga tao. Verse 15, bakit namatay ang Panginoon? Upang sa pamamagitan ng kamatayan, ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan sa mga katidayang diablo. In other words, na namatay ang Panginoon na wala ang kapangyarihan ng diablo. Bakit? Dahil kahit nagkasala ka, may paraan na ikay maging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapatawad ng Diyos kung tayo po isusunod sa kanyang ebanghelyo. Sa verse 15, at mapalaya sila lahat na dahil sa takot sa kamatayan sa buong buhay, nila ay nasa ilalim ng pagkaalipin ng kasalanan. Sapagkat maliwanag na hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi kabilang sa binhi ni Abraham. Kaya't kailangan siya maging kagaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay, upang siya maging isang maawain at tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na nukol sa Diyos, upang gawa ng handog na pagtubos sa mga kasalanan ng mga tao. Ang kanyang kamatayan ay handog ng pagtubos sa ating mga pagkakasala. Napansinin po ninyo, siya po ay naging katulad natin. Naging tao, mamatay sa krus, upang talunin niya ang kapangyarihan ni Satanas. Alam po ninyo, itong senaryo na ito, makikita natin sa aklat ng Apocalypse in a symbolic way. Dito sa Apocalypse chapter 12 verse 7 hanggang verse 10, at nagkaroon digmaan sa langit. Hindi po ito literal na digmaan. So, tandaan, this is symbolic. Ito'y pangyayari sa spiritual
na kalagayan. At nagkaroon ng digmaan sa langit, si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma. Ngunit hindi sila nagwagi. Niwala ng lugar para sa kanila sa langit. At itinapon ng malaking dragon na matandang ahas na tinatawag na Diablo Satanas, ang mandaraya sa buong sanglibutan. Siya itinapon sa lupa at kanyang mga anghel ay tinapon kasama niya. At narinig ko isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayon dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapangyarihan ng kanyang Kristo, sapagkat itinapon na ang tagapagparatang sa ating mga kapatid na siyang nagpaparatang sa kanila at sarapan ng ating Diyos araw at gabi. So, tinatawag na Diablo sapagkat siya nagpaparatang ganyan. Deceiver. So, may makikita na, nitong larawan na ito'y nangyari sa kamatayan ng ating Panginoon. Namatay ang Panginoon, tatanggal ang kapangyarihan spiritually ni Satanas sa kahulugan na alalang tali ang kasalanan sa tao. Tayo natanggal. Natanggal na tayo sa tali at kapangyarihan ng kasalanan. So, yun ang isang bagay na maganda, namatay ang Panginoon, natalo si Satanas. At alam niya yun. Kaya nga, the context ng Revelation chapter 12, sa susunod, Revelation 13, kumuha ng paraan si Satanas para makaganti laban sa Diyos sa pamagitan ng Emperor ng Roman Empire at tusigin ang mga Kristiyano. So kung makikita ninyo, interesting pag-aralan ng mga bahagi ng Biblia kung talagang magbibigay tayo ng panahon at magtiyaga nating pag-aaralan. Isa pang bagay na natapos doon sa krus ay ang kautusan. Ito po isang bagay na makikita natin na maliwanag. Ano po? Ang kautusan ni Moises, ito po ay kautusan ng Diyos sa bansang Israel. Pero tandaan natin, ito'y may hangganan. Nung siyang ating Panginoon po'y nabubuhay, ito'y kanya nabanggit sa Matthew chapter 5 verse 17 na ginagamit ng ilang mga taong sumasampalataya sa Biblia, pero sa maling paraan, na ito na po ay nagpapakilala na ang kautusan ni Moises ay di nawala. Basahin po natin. Do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy but to fulfill. In other words, ang Panginoon, hindi niya sinantabi ang kautusan. Ito'y kayang sinunod. Nuntahan natin niyo. Pero meron siyang katapusan. Kailan niya natupad ang kautusan? For assuredly I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one tittle will by no means pass from the law till all is fulfilled. So in other words, pag natupad na ng Panginoon ang buong kautusan, ito'y matatanggal. So ang katanungan dito, pangutana, saludsod, utang, pregunta, question. Kailan nangyari yan? Na ang lahat ng mga bagay ay natupad ng ating Panginoon. Dito po sa John chapter 19 verse 28 hanggang verse 30. After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished or fulfilled, that the scripture might be fulfilled, said, I thirst. Now a vessel full of sour wine was sitting there, and they filled a sponge with sour wine, put it on hyssop, and put it to his mouth. So when Jesus had received the sour wine, he said, it is finished. And bowing his head, he gave up his spirit. Siya namatay. So kailan natupad ang lahat ng mga bagay na sinasabi ng Panginoon nung siya namatay. So in other words, nung namatay ang Panginoon, natanggal natin ang kautusan ni Moises. Ayon sa sinabi niya sa Matthew chapter 5 verse 17. Sapagkat ang kautusan ay dito ang kautusan ni Moises o ang kautusan ng Diyos na binigay sa pamamagitan ng Moises sa bundok ng Sinai, hindi ito kautusan sa buong panahon. Ito'y mayroong hangganan. Kung naunawaan ito ng mga Hudyo, ito sari magtuturo sa kanila patungo sa ating Panginoon. Lahat ng mga bagay na ginagawa na sa kautusan ni Moises ay patungo sa ating Panginoon. At ang kahulugan ng kautusan
ay ang ating Panginoon. Dito sa Romans chapter 10, verse 4, hindi po ako nagkakamali. Ito po ay magandang pag-aralan. Romans chapter 10, verse 4, sabi dito, for Christ is the end of the law, for righteousness to everyone who believes. Pwede natin sabihin, is the purpose of the law. Kanya. Meron po siya merong margin, ano po. Siyang layunin ng kautusan. Siyang kahulugan ng kautusan. So, ang kautusan ay patungo sa ating Panginoon. So, kung naunawaan nila ng kautusan, maintindihan sana nila ng kaligtasan nila sa ating Panginoon. Dito po sa Galatians chapter 3, verses 23 to verse 25, but before faith came, yung faith is the gospel. We were kept under guard by the law, kept for the faith which would afterward be revealed. So ito po yung Ebanghelyo. Katulad na sinasabi sa Jude verse 3, na yung pananampalataya which is once and for all delivered to the saints. Yun ang nilalaman ng ating paniniwala ng Ebanghelyo. Therefore, the law was our tutor to bring us to Christ. Sa ibang schoolmaster kanya. Ang sabi nila, ang isang schoolmaster, ito yung nagtuturo sa mga bata kung paano sila nang dapat nilang pag-uugali bago sila pumunta sa eskwelahan. So pag nasa eskwela na sila, wala na sila sa ilalim ng nagtuturo na yun. Kanya. So ganun din ang layunin ng kautusan ni Moises. Therefore, the law was our tutor to bring us to Christ, that we might be justified by faith. But after faith has come, we are no longer under a tutor. 1 plus 1 lang. Kung ang ating tagapagturo na dalintay kay Kristo ay kautusan ni Moises, at ang dumating na ang pananampalataya, wala na tayo sila ng kautusan ng isang tagapagturo. So in other words, na dumating ng Panginoon at naipayag na ang Ebanghelyo, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Nung dumating ang Panginoon at namatay sa krus, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Simple lang yun, di ba? Pero, yan ang mahirap maintindihan sa mga tao. Kung ano pa yung simple yan, hindi nila maintindihan. Pero yun napakahirap na complex na bagay, naintindihan nila. Pagdating sa simpleng mga bagay, hindi nila maintindihan o ayaw nilang intindihin. Meron pa rin nagsasabi na sa panahon natin na umiiral pa rin ang kautusan ni Moises. Kailangan tayo mag-observe ng Sabbath, 7-day Sabbath, kailangan tayo magbigay ng kapo, etc. Wala na po yan. Nasa ilalim yung kautusan ni Moises. Nung dumating ng Panginoon, dumating ng Ebanghelyo, namatay sa ating Panginoon sa krus, wala na tayo sa ilalim ng kautusan ni Moises. So, na namatay ang Panginoon, nawala na rin ng kautusan ni Moises bilang kautusan ng Diyos. At ang pumalit ay ang kautusan ng ating Panginoon. Ito po yung maliwanag sinasabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 9, di ba? Na ang context sa kabanatang ito, si Apostle Paul po ay nakikibagay sa mga tao kung saan siya pumupunta. Sa mga bagay hindi kasalanan, of course. Anong layunin niya? Para makapangaral siya sa mga taong yan. Dito po sa 1 Corinthians chapter 9, verse 21, to those who are without law, as without law. Pag siya nasa lupay ng mga Gentiles, siya nakikitulad sa mga Gentiles. Kanya. Not being without law toward God, but under law toward Christ. Kanya. Doon po sa margin, God's law or Christ's law. Sabihin, to those who are without law, as without law, not being without law of God, but under the law of Christ, that I might win those who are without law. So, nasa ilalim ng kautusan ni Kristo, si Pablo, wala sa ilalim ng kautusan ni Moises, di ba? Sa Colossians chapter 2, verse 14, ito yung nangyari nung siya ng ating Panginoon na pako sa krus. Tingnan natin. Having wiped out the handwriting of requirements that was against us, yun ang kautusan ni Moises, which was contrary to us, and he has taken it out of the way, having nailed it to the cross. This was contrary to us. Bakit? Sapagkat ang pagiging mapil sa ilalim ng kautusan ni Moises ay kay maging sumunod ka 100% sa kautusan. So it was contrary to us dahil nagkasala tayo.
Sabi ni Pablo, ito'y laban sa atin. Hindi tayo maging matig sa ilalim ng kautusan ni Moises dahil nagkasala tayo kanya. So ito'y inalis ng Panginoon nung siya napako sa krus. Having nailed it to the cross. Having nailed it to the cross. Meron mga kapatid, yung one eternal covenant, ang namatay lang, nawala lang daw po sa krus ay kamatayan. Hindi, ito yung nagsasabi sa atin, the handwriting of requirements, that's a law. It was nailed to the cross. So ang kautusan ni Moses ay napako sa krus. Makita natin. So Romans chapter 7 verses 1 to 7, ito po ay na-discuss po nito ang tungkol sa pag-aasawa. Pero hindi yan ang topic o paksa ni Pablo. Ang paksa ni Pablo ay tungkol sa relasyon ng mga Hudyo sa kautusan ni Moises. At ginamit niyang illustration sa relasyon ng isang babaeng mag-asawa sa kanyang asawa. Basahin natin. Or do you not know, brethren, open parenthesis, for I speak to those who know the law, close parenthesis. So yun nakakalam sa kautusan kanya. Kautusan ni Moises, makikita natin mamaya. That the law has dominion over a man as long as he lives. Na itong kautusan ng, actually kahit anong kautusan. Actually, salitang the, yung article the, wala sa orina. So ang nakalagay, ang talagang translation, for I speak to those who know law. Ang general characteristic ng isang kautusan, pag namatay ang isang tao, wala na siya sa ilalim ng kautusan na yun. Kaya nga, pag tayo namatay na, wala na tayo sa ilalim ng kautusan ng Pilipinas. Sinaalis na tayo sa talaan ng mga buhay, di ba? That the law, wala rin po yung article the, has dominion over a man as long as he lives. Tapos, ginawa yung application sa isang babae may asawa. For the woman who has a husband is bound by the law to her husband as long as he lives. So, ibig sabihin, kung ikay babae may asawa, kailangan ikay nakatalis sa iyong asawa hanggang sa buhay kanya. But if the husband dies, she's released from the law of her husband. Wala na siya sa kautusan ng asawa niya kanya. So then, if while her husband lives, she marries another man, she'll be called an adulteress. Dahil siya nakatali pa rin sa kautusan ng kanyang asawa kanya. But if her husband dies, she is free from the law, so that she is no adulteress, though she has married another man. Pag namatay ng asawa niya, hindi siya nakatali sa kautusan ng asawa niya, so wala na siya mag-asawa sa iba at hindi siya tatawaging makalo niya. Ganun ang sinasabi niya ni Pablo ang relasyon ng mga Hudyong naging mga Kristiyano sa kautusan ni Moises. Therefore, my brethren, you also have become dead to the law through the body of Christ. Through the body of Christ, yung namatay ang Panginoon sa krus, that you may be married to another, to Him who was raised from the dead, that we should bear fruit to God. So, paano tayo magbubunga sa Diyos? Ito'y wala na sa ilalim ng kautusan ni Moises, kundi sa ating Panginoon. Tuloy po natin. For when we were in the flesh, nung nasa ilalim pa tayo ng kautusan, ganyan, the sinful passions which were aroused by the law were at work in our members to bear fruit to death. Kung nagkasala ka sa ilalim ng kautusan, ikay wala kang pag-asa, ikay mawiwalay sa Diyos. But now we have been delivered from the law. Tayo napalaya na mula sa kasalanan, having died to what we're held by, so that we should serve in the newness of the Spirit, yung bagong ipinapahayag ng Espiritu Santo, yung Ebanghelyo, and not in the oldness of the letter. Ito yung lumang kautusan na ipinag sa pamagitan ng Moises. Ano yung kautusan na yun? Na tinanggal. Tinanggal na namatay ang Panginoon. What shall we say then? Is the law sin? Certainly not. Hindi naman talaga kasalanan ng kautusan. Ang kasalanan ng kautusan ang nagbibigay kahulugan kung ano yung kasalanan. On the contrary, I would not have known sin except through the law. Anong kautusan nyo? For I would not have known covetousness unless the law had said, you should not covet. Saan yun? Exodus chapter 20. So yun ang tinanggal. Yung kautusan na yung tinanggal, nung namatay ang ating Panginoon, kasama yung 10 Commandments. So yun mas sinasabi. May nagsasabi, may dalawang bahagi lang ang kautusan ni Moises. Yung kautusan ng Diyos, which are the 10 Commandments, at yung ceremonial law, yung
Yun ay binigay lang ni Moses. Yun lang daw natanggal. Ba hindi Yung you should not covet. Saan yun? Ten Commandments. So, natanggal na yon na namatay ang ating Panginoon. The law was finished when Christ died on the cross. Nung yung namatay ang Panginoon, yung pag-aari sa mga hayop ay nagtumigil na rin. Dahil ang pag-aari nila sa mga hayop, ito'y anino ng ahin ng ating Panginoon. Yung dugo ng mga hayop na hindi maaaring magpatawad sa kasalanan na ginagawa na taon-taon, ay nagpapaisip sa kanila na itong ginagawa natin ay walang kahulugan dahil tayo pinatatawad. Kailan tayo patatawarin? So ito'y patungo sa ating Panginoon. Nung namatay ang Panginoon at sa pamamagitan ng kamatayan niya ay maaari tayong patawarin sa ating mga pagkakasala, wala nang halaga yung mga pag-aahing sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop. Di ba? Sa Hebrews chapter 9, verse 26 to verse 27, sapagkat nararapat na tayo magkaroon ng gayong pinakapunong pari, our chief priest. Yung chief priest sa Old Testament, siya pumapasok sa banal na pinakabanal upang mag-aahing ng mga dugo ng mga hayop para sa kasalanan ng bayan once a year. Sapagkat nararapat na tayo magkaroon ng gayong pinakapunong pari, banal, walang sala, walang dungis, hiwalay sa mga kasalanan, yung chief priest sa Old Testament, makasalanan niyo. So nag-aahin muna siya ng dugo para sa kanyang sarili, bago siya papasok sa banal na pinakabanal, at mag-aahin ng dugo para sa bayan. Dahil pag pumasok ka sa banal sa pinakabanal, nataglay mo yung kasalanan mo, ikay mamamatay. Pero itong ating pinakapulong saserdote, ito'y iba. Siya'y banal, walang sala, walang dungis, hiwalay sa mga kasalanan, at ginawang lalang mataas kaysa sa mga langit. Hindi gaya ng ibang mga pinakapunong pare, yung sa Old Testament. Hindi niya kailangan magandog ng alay araw-araw, una para sa kanyang sariling mga kasalanan, at saka para sa mga kasalanan ng bayan. Ito'y ginawa niya, minsan nagpakailanman ng kanyang handog, kanyang sarili. So itong mga handog na mga dugo ng mga hayop under the Old Testament is the shadow of the sacrifice of Christ. So natupad na ng Panginoon yung dakilang ahin na yun, once and for all, hindi na kailangan mag-ahin pa ng mga dugo ng mga hayop. Wala na yun. At saka kasama rin po itong kautsan na ito sa kautsan ni Moises. So nung namatay ng Panginoon, tinanggal ni kautsan ni Moses, tanggal na rin po itong mga bagay na ito. Na pag-ahin ng mga dugo ng mga hayop na wala lamang halaga, walang effect sa kasalanan ng sinuman, nawala na rin ganyan. Bakit? Sa pumasok ang Panginoon. Yung pong sa Old Testament, yung chief priest, siya pumapasok sa banal, sa pinakabanal. Holy of Holies, ganyan, the most holy place. Pumapasok sa pinakabanal. Pero yun ay templo o tabernakulo na ginawa ng kamay ng tao. Si Kristo na ating siya pumasok. Pumasok sa mismo sa langit. Yung templo sa Jerusalem ay yan ang physical na manifestation ng langit. Yung mga sacerdote sa Old Testament, pumapasok lang sila doon sa kopya ng langit. Pero ang ating Panginoon pumasok sa mismo sa langit kung nasaan ang Diyos. At inibigay niya ang kanyang ahay na dugo para sa ating mga kasalanan. Sa Hebrews chapter 9 verse 24, for Christ has not entered the holy places made with hands. Ito yung templo sa Jerusalem, which are copies of the true, but into heaven itself. Yun ang larawan. Yun ang tunay na banal sa pinakabanal. Now to appear in the presence of God for us. So ngayon, ito na ang dugo ng Panginoon. Ito ang magpapatawad sa ating mga kasalanan. At pumasok siya, at ito yung kanyang ahin, pumasok sa mismo sa langit kanya. Para sa ating mga kasalanan. Sa Hebrews chapter 10, verse 11, and every priest stands ministering daily and offering repeatedly the same sacrifices, which can never take away sins. But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down at the right hand of God. Siya'y nasa kapangyarihan ng Diyos. Pag sinasabing ang Panginoon nakaupo sa kanan ng Diyos,
Kaya sabi ng iba, may puwit daw ang Panginoon. Hindi yun literal. Yun ay figure na nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Nasa ating Panginoon ang kapangyarihan ng Diyos sa pagpapatawad. Yan ang ibig sabihin, no? Nung namatay ang ating Panginoon, nawala na yung pagkakaiba ng mga Gentiles at mga Hudyo. Nung nandun ang kausan ni Moises, yan ang nagpapahiwalay sa pagitan ng mga Gentiles at ng mga Hudyo. Yung mga Gentiles, hindi sila pwedeng makisama sa mga Hudyo. Number one, kailangan sila magpatuli. At kung talagang gusto nilang tumira at maging mga Hudyo, kailangan sila maging mga Hudyo at sumunod sa kautusan ni Moises. Pero kung sila yung mga Gentiles, hindi sila pwede makisama sa mga Hudyo. Dito sa Ephesians chapter 2 verse 14 hanggang verse 15, for He Himself is our peace, who has made both Jews and Gentiles, who has made both one, and has broken down the middle wall of separation. Yun ang kautusan ni Moises. Having abolished in His flesh the enmity. Ano yun? That is the law of commandments contained in ordinances, so as to create in Himself one new man from the two, thus making peace, and that He might reconcile them both to God in one body through the cross, thereby putting to death the enmity. Ganyan. Tinanggal niya yung pagkakaani. Ano yun? Ang kautusan ni Moises. Kaya yung mga Gentiles at ang mga Hudyo, pwede na magsama sa isang katawan. Ano yun? Sa iglesia kanya. Dito po sa Galatians 3 verse 28. Kaya nga, there is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. So tinanggal niya yung pagkakaiba ng mga lahi kanya. Susunod. Nung tayo pong matay ang Panginoon, nagkaroon na tayong daan patungo sa langit. Dati hindi tayo wala tayong daan para maabot natin ang biyaya ng Diyos. Pero ngayon, meron na namatay ang Panginoon. Bakit? Sa Mark 15 verse 38, nung namatay ang Panginoon, as soon as Christ died, the veil of the temple was torn in two, from top to bottom. What's the significance? Ang significance ay makikita natin sa mismong tabernakulo. Doon sa holy place, may dalawang lugar po yun. Yung una, the holy place. Pangalawa, Holy of Holies, o yung banal sa pinakabanal. Sa loob ng banal na pinakabanal, maliban pa doon sa mga bagay na doon, ay ang luklukang awa ng Diyos. Inside the Holy of Holies is the mercy seat of God. Na ito ay hindi ka makakapasok doon dahil doon sa veil. In other words, nakatakip ng veil yung awa ng Diyos. Kaya nga sa ala ng Old Testament, walang awang Diyos. Hindi ka pwedeng patawarin ng Diyos. Ngayon, nung namatay ang Panginoon, nabiyak yung veil na yun. Ngayon, yung dating itinatago ng Diyos, ang kanyang kaawaan, ay hindi na niya itinatago. Makakamta na natin ang kaawaan ng Diyos. Yan niya. Di ba? Yung makikita natin? Kaya, dito sa Hebrews chapter 10 verse 19, therefore, brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way, which He consecrated for us, through the veil that this is flesh. Ngayon, meron na tayong paraan para makapasok tayo sa kaawaan ng Diyos. Ito siya pamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Yun na makikita natin. So, meron na tayo ngayong full confidence na ang ating mga pagkakasala ay nilinis siya ng dugo ng Panginoon. Dito sa tuloy po natin, sa verse 21, and having a high priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Nung tayo po nabautismohan, di ba? Si meron ng daan patungo sa langit. Kaya sabi ng po, I am the way, the truth, and the life. Namatay ang Panginoon, ano na available sa atin? I am the way. Patungo sa Ama.
and the life, eternal life. Di ba? Na ibibigay ng Panginoon pag sa kanyang pangalawang pagdating. Things finished at the cross. Pinakita ng Panginoon the real essence of obedience. The perfect example of obedience. Namatay ang Panginoon sa krus. Sa Philippians chapter 2 verse 5 up to verse 8, let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, say Diyos. Ito hindi natin maintindihan sa ibang mga tao na po. Ayaw niya tanggapin. Form of God, hindi naman daw sa Diyos. Ay, nasa nyo lang ng Diyos. Hindi ko maintindihan yun. Kung ikay nasa nyo ng tao, ikaw ba'y tao? Hindi. Kung nakita ka, may ulo ka, may dalawang kamay, may isang katawan, may dalawang paa. Anong tawag sa'yo? Nakatayo ka. Tao. Ikay nasa nyo ng tao. Ikay tao. When in the form of God, si Diyos did not consider it robbery to be equal with God. Ito po salin ito, hindi masyadong maganda. Sa Tagalog, hindi niya ginawang palangnan o dahilan ang pagkapatid na sa Diyos. Para di siya sumunod sa kanyang ama. But made himself of no reputation. Ito naman ang tamang salin. Wala siyang inalis. Binabalan niya ang kanyang sarili kanya. Taking the form of a bond servant. So hindi siya bond servant. Kasi ano lang siya ng bond servant, di ba? Para wala yung form of God, hindi na sa Diyos. So hindi rin siya lingkod. Hindi siya bond servant. And coming in the likeness of men, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Nung sinabi ng Panginoon, it is finished, pinakikita sa atin ng Diyos ang tunay na pagsunod. Kaya tayo ganun din. Kung siya dinakila ng Diyos kanyang pagsunod, tayo maliligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa ating Panginoon. Hebrews 5:8 and 9, though he was a son, yun ay isang salita. Hindi niya kailangan gawin yun kasi siya kapantay ng Diyos. Yet he learned obedience by the things which he suffered, and having been perfected, he became the author of eternal salvation to all who obey him. So tayo po'y susunod katulad ng ating Panginoon. Kaya yung nagsasabi, hindi mahalaga ang pagsunod. Sino niloloko natin? Kung ang Panginoon wala siya kasalanan, siya sumunod. Kailangan lang tayo. Kailangan tayo sumunod. Ang sabi nila, anong nagpabautis yung Panginoon? Wala naman siya kasalanan. O yan, balik sa inyo yun. Kung ang Panginoon walang kasalanan nagpabautis, wala lang tayo. Kailangan magpabautis dahil tayo may mga kasalanan. Bigay siya sa atin ng tunay na larawan ng pagsunod. Things accomplished at the cross is the love of God. Pinakita ng Diyos ang pagmamahal niya sa atin nung namatay ang Panginoon sa krus. So Romans chapter 5 verse 7, for scarcely for a righteous man will one die. Dahil ang common nature ng tao ay self-preservation, pagiging nasa panganigis mo sarili mo. Yet perhaps for a good man, someone would even dare to die. But God demonstrates his own love toward us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Yan ang dakilang pagmamahal na ipinakita sa atin ng Diyos na namatay sa krus ang ating Panginoon. Hindi tayo karapat dapat sa biyaya na yun sapagkat tayo mga makasalanan. Pero ang pagmamahal ng ating Diyos ay meron siyang concern sa atin. He is willing to sacrifice para hindi tayo mapahamak. Yun ang essence ng pagmamahal. Sa John 15 verse 13, greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. So namatay ang Panginoon, it is finished. Pinakita niya ang pagmamahal ng Diyos sa atin. So ito po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Ano nangyari? What was accomplished? What were accomplished? What were finished? Were accomplished God's eternal plan in the saving of God. What were removed? Ang kapangyarihan ng Satanas, ang kautusan ni Moises, natanggal,
na namatay ang Panginoon, ano po makikita natin? Yung pag-aay sa mga hayop, uminto, at yung pagkakaiba ng mga lahi sa pagitan ng Gentiles at Mangudyo ay nawala. Ano ang na-accomplish? Ang daan patungo sa langit. At pinakita ang tunay na pagsunod ng ating Panginoon at ang pagmamahal ng Diyos. So it is finished. Yun na makikita natin yung namatay ang Panginoon sa krus. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kaya kung kayo po ay hindi pa mga Kristiyano, tingnan lang po nyo yun. Kung talagang kayo may pagmamahal sa Diyos, tanggapin po natin ang kalooban ng Diyos. Huwag na tayo maging marunong sa ating mga kahaka, kundi tayo magpakumbaba. At tanggapin natin kung ano nakasulat sa Banilang Sulatan na siyang katotohanan ng Diyos. Marami nagsasabi, paliligtas tayo sa pamagitan ng pananampalataya lamang, hindi totoo yun. Ang sinabi ng Panginoon, sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Dapat hindi sumasampalataya ay parusahan. Gusto po nyo kaming makasama sa aming paglilingkod sa Diyos sa araw ng linggo. Kami po ang aming church building, Angeles City Southside Church of Christ, ay matatagpuan sa Bukado Road, Trinidad Village, Angeles City. Ito po ay malapit sa SM Telbastagan at sa likod po ng Panisbot ng Panginoon. Hindi po ito advertisement. Wala naman akong tatanggapin na pakinabang sa binanggit ko. Pero lokasyon lang po yun. Yun ang lokasyon po na. Makikita niyo yung church building. Paglampas po niyo sa SM Telbastagan, merong street sa kanan. Pasok lang po no? Tapos pagdating niyo sa may pakaliwang daan, doon kayo kumaliwa po kayo. Makikita po yung aming building, nakalagay, Church of Christ. Araw na linggo, alas 9 po ng umaga hanggang alas 11 ng umaga, Bible study and worship. At sa alas 4 ng hapon, worship service. O, inaanyahan po namin kayo na sana'y kayo magsalo at makapakinggan ng katotohanan ng Diyos at makita niyo ang tunay na pagsamba na sinasabi ng banal ng sulatan. Maraming salamat, mga giliw ng mga kapatid at mga kaibigan. Nakasali kasama po tayo dito. Looking to thee from day to day, trusting thy grace along the way, knowing that thou wilt safely keep all that is thine. Sure of thy soul redeeming love, sure of the crown of life above, singing thy praise I press along, Savior divine. Looking to thee, trusting thy wonderful grace, I am as happy as a true soldier can be, hearing your Savior my own, heavenly, beautiful heavenly place, trusting thy love I press along, looking to thee, yes, looking for thee. Looking to thee for all I need, finding in thee a friend indeed. All of the burdens of the day meekly I bear. Neither the foe nor storm I fear, Savior divine, for thou art near. Placing my cares and troubles all freely to share. Looking to thee, trusting thy wonderful grace, I am as happy as a true soldier can be, hearing my Savior my own, heavenly, beautiful heavenly place, trusting thy love I press along, looking to thee, looking for thee. After a while in heaven bright, where there is neither sin nor night, I shall behold thee face to face, Jesus my own. Then with the loved ones gone before, I shall with rapture more and more praise thee forever near the bright, beautiful throne. Looking to thee, trusting thy wonderful grace, I am as happy as a true soldier can be, hearing your Savior my own, heavenly, beautiful heavenly place, trusting thy love I press along, looking to thee, yes, looking for thee. Have you wondered why God loves you so? Why he opens his arms to every lost soul? It does
doesn't matter what your past life may be. God wants you added to His family tree. Are you part of God's family? Will you answer His call? Will you confess that our Savior is the Son of our God? Will you enter the waters and have your sins washed away? Will you enter God's kingdom? Will you enter today? It doesn't matter the time or the day. Just call on your Savior, He'll show you the way. Try not to worry about the right words to say. God knows your heart, for you bow down to pray. Are you part of God's family? Will you answer His call? Will you confess that our Savior is the Son of our God? Will you enter the waters and have your sins washed away? Will you enter God's kingdom? Will you enter today? God has prepared for those who believe a beautiful mansion, it's ours to receive. We'll walk with Jesus on streets of pure gold. We'll worship our Father where we'll never grow old. Are you part of God's family? Will you answer His call? Will you confess that our Savior is the Son of our God? Will you enter the waters and have your sins washed away? Will you enter God's kingdom? Will you enter today? Yes, will you enter God's kingdom? Will you enter today? Yung po ay invitation sa mga hindi pa mga Kristiyano na tayo pumapasok sa kaharian ng Diyos. So, buhati po natin itong mga kapatid. Unang nasa listahan po si kapatid na Leonito Toraliza. Matagal ko na pong kaibigan at kapatid, kakilala si Brother Nito na po. Nagsisimula po kami sabay-sabay noon. Na ibang Rabi, kada kay amin kakapsat. Rafael Ortiz, good evening po. Taga-Kabanatuan po ito. Bilbar J. Mark, gabdang gabi po. Daniel Sikat, taga Occidental Mindoro, good evening po mga kapatid. Basilito Ebnardo, gabdang gabi po. Taga Tantangan, South Cotabato. John Bautista, good evening. Ito po ang ating kaibigan kapatid sa kaharian, kasama sa pagkikipaglaban sa katotohanan, si Brother John Bautista. Oljano Campo, good evening po, taga Dubai. Sherman Alfonso, good evening. Ayan, tanong, Basilito Ebnardo, good ang audio ngayon, thank you. Jojo Campo, good evening po. Jimmy Noah Sr., gandang gabi po, brother. Meron tanong si Sherman Alfonso kanya. Is the Shroud of Turin real? Kanya. Kung titignan natin Shroud of Turin, yun daw, yung makikita natin na yun po ay yung ano raw, yung cloth
na nasa ulo ng ating Panginoon na may dugo. So, nakahiwalay doon sa ibang bahagi ng damit pang burol ng ating Panginoon. Ang alam ko, makikita natin na hindi ganoon ang makikita natin. Ano po? Dito po sa John chapter 20 verse 5, and he stooping down and looking in, saw the linen clothes lying there, yet he did not go in. Then Simon Peter came following him and went into the tomb, and he saw the linen clothes lying there, and the handkerchief that had been around his head, that lying with the linen clothes, but folded together in a place by itself. Kanya ito nakikita nating natagpuan nung siya'y namatay. Yung shroud of Turin, matagal yun ang problema doon. Hindi natin tiyak kung yun nga yung nandun sa mukha ng Panginoon. Dito po kasi nakapod mabuti kanya. And the handkerchief that had been around his head, not lying the linen clothes, but folded together in a place by itself. Kanya. Kasi yun daw po ang basihan yung itsura ng Panginoon doon sa shroud of Turin. Regardless, hindi na mahalaga yun. Ano pa kung ano pa yung totoo nga yung mukha ng itsura ng Panginoon doon, hindi na mahalaga yun. Dahil sabi ni Apostle Paul, hindi na nila kilala ang Panginoon ayon sa laman. Bagamat kilala natin ang Panginoon kanya, hindi na namin siya kinikilala ayon sa kanyang ayon sa laman kanya. Hindi na, kasi kinikilala natin siya bilang Diyos. Hindi na bilang tao nung siya'y napunta sa lupa. Nakita natin. So hindi na natin siya kinikilala. Doon ka naman ang itsura niya nung siya nabuhay. Hindi mahalaga yun. Ang mahalaga ay sumunod tayo sa kanyang kautusan. Yung pong ibang mga tao, naniniwala sila sa relics at sinasamba nila yung mga relics. Hindi natin sinasamba ang relics. Ang sinasamba natin ay ang Diyos. Sinasamba natin sa Espiritu at sa katotohanan, hindi mga relics na yan. Di naman, allegedly, natagpuan nila yung buto ni Apostle Paul at Apostle Peter, so what? What's the importance? Wala. Walang kaugnay sa ating kaligtasan nyo. Ang kaligtasan natin sa pamamagitan ng pananampalataya ay nababasa natin sa Banal na Kasulatan. Kung totoo man mga yan, they're inconsequential. Walang halaga sa ating kaligtasan yan. At hindi mahalaga kung ano atin nakikita. Ang mahalaga kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Bawal nga sambahin yung mga yan eh. Yung mga imahin yan. Hindi bawal yan. Ang sinasamba natin ay Espiritu. Ang Diyos ay Espiritu. So, sinasamba natin sa Espiritu at sa katotohanan ayon sa pinayag sa atin ng Diyos. Ngayon, sinasabi ba ng Banal na Kasulatan na kailangan natin sambahin yung mga relics? Hindi, wala sinasabi. So, hindi mahalaga yung mga yan. So what? Kung ano naman ang shroud of Turin na yan. Actually, hindi ba nila mapapatunayan na yan nga itsura ng ating Panginoon? Kaya kung alam natin ang itsura ng Panginoon, so what? Hindi rin wala rin kahalagahan sa ating pananampalataya. Ang totoo niya, ang Panginoon, di mahabang buhok niya. Sabi ni Pablo, mahali si lalaki mahabang buhok eh. Bakit mahabang buhok ng Panginoon? Hindi siya mahabang buhok. Kung susundin natin sinasabi ni Apostle Paul, di ba? Eh, mahabang buhok ng tsura doon sa shroud of Turin. Pero, bibigyan po natin ng pansin yan. I-research natin yung shroud of Turin na yan po. Para sa kapakanan itong si Sherman Alfonso. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig sa gabing ito. Loobin ng Panginoon. Baka Webis yan lang po. Sumunod tayo ulit ng pag-aaral sa pamagitan po ng salita po ng Diyos. Tayo po ay pasamantalang maghihiwalay sa pamagitan ng panalangin. Ang banal, palagi po kaming nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay na tinastamasa po namin. Yan, bigyan niyo kami ng espiritu ng contentment. Kung anong mayroon kami, pasalamat po kami. Kung anong nakabuti po sa amin, ang inibigay sa amin ng Diyos. Sabi nga po sa Biblia, wag naman kami maging masyadong mahihirap para gumawa kami ng masama.
Huwag naman kami masyadong mayaman, baka makalimutan ka namin ng Diyos. Ibigay mo sa amin ng karampatan na makakatulong po sa amin sa buhay na ito. Patawarin niyo kami, Ama, sa iyong mga pagkakasala. Kami po ay hindi nagmamalaki sa inyong harapan. Kinikilala po namin na kami mga nagkasalanan at nagkakamali na kami nagiging matuwid dahil sa iyong pagpapatawad sa amin ng Diyos. Sana po ay magpatuloy po ang gawain ng pangangarang ng Ebanghelyo. Naway may mga bukas na puso ang talagang tumanggap sa inyong salita. At sana ibigyan niyo pa rin kami ng biyaya ng bukas. Ngunit kung hindi, kayo po ay nagagalak at nagpapasalamat dito sa binigay mo sa amin. At ang mga bagay po ito ay aming hiningi. Nagkilang pangalan ng Kristo. Amen. Maraming salamat po, kapatid. Mag-ingat po tayo. God bless to all.